Hello, this is your Coding Kuya, your coding partner. Hi guys! Once again, this is your Coding Kuya. At sa umagang ito, bago po tayo magpatuloy, nais ko muna pasalamatan mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment. Sinisikap ko po na mabasa lahat at response sa lahat po ng inyong comment. At thank you, lalo na sa mga nag-share. Sa umaga pong ito, ang topic po natin ay Millennials in the IT Industry. Ito po ay napaka-definitive at saka controversial na generation, kaya hindi po pwedeng hindi mapansin itong generation na to. Sabi nila, extreme positive, yung iba naman extreme negative. Tingnan natin bakit ganun yung kanilang generation. Ang generation po kasi na yan is nagsisimula, sabi ni Simon Sinek, isa sa mga sikat na nagdi-discuss about the millennials. Nag-start po siya na 1985 to 2000. Yan yung sinasabi nilang millennial. Pero yung iba naman yung sinasabi nila. Pero tingin ko, ako in the border So, pwedeng mapasama ka sa millennial o hindi. So, dahil nasa border ka nga, kitang-kita mo kung ano yung pagkakaiba din minsan. At siyempre, by tradition, by culture, and environment. So, nagbabago kasi So, sila po yung highly technological, revolutionized generation. So, nabutan po nila yung digital revolution na po yan Unlike dati, radio transistor, Walkman, TV na black and white, TV na hindi flat screen. So, ngayon po kasi iba sila Kumbaga, yung pagbibinata nila, nasa mobile revolution sila. So, ang age po niyan is na mga nasa 34, 35 yung pinakamatanda, and then 20 yung pinakabata ng millennial. So, bakit nga ba natin didiscussin? Kasi may nagtanong sa akin, bakit daw ang mga millennial ay lipat ng company? Hindi sila nasasatisfied, ang dami nilang issue sa trabaho, sa buhay. Sabi ko, parang sa akin, normal lang naman na kailangan makita yung issue di ba? Kung hindi ka masaya, talagang ganon. So, sila lang siguro yung merong lakas ng loob na mag-move to one company to another. Actually, sa IT industry po kasi, lahat naman naglilipatan din kahit hindi millennial Unang-una, kasi mostly project-based ang IT. So, kahit permanente ka sa iyong company, kung walang project talaga, kagaya nitong nangyari sa pandemic, kahit ayaw mong lumipat, mamumove ka talaga dahil na-let go ka na nga. Ako naman po, as consultant, ganun din po every time. Kasi nga, siyempre, yung project-based lang Ganun talaga, para rin ako millennial, kaya nakaka-relate ako sa kanila. Tingnan muna natin kung ano yung mga positive traits nila. Marami pong generation, pero siyempre, hindi natin mababalikan masyadong malayo. So, umpisahan po natin yung mga ibang generation na tinatawag nilang baby boomers. Yun yung mga nasa bandang 1950s to 60s. And then Generation X, which is doon ako kabilang in the border ng millennial. And then the next is the millennial. Yung tinatawag din nila na Generation Y or me na mga generation. And then the next generation, 2000 pataas, 2001 pataas, ang tawag sa kanila is Generation Z o Z, ang tawag ng iba. So, and ngayon, yung mga pinapanganak ngayon, ang tawag naman nila ngayon ay mga balik sila sa Alpha, Generation Alpha. So, yun yung mga generation. Pero ang ating pagtutunan ngayon, kasi ito nga yung sinasabi nilang palaging controversial at maraming issue sa buhay, ang tinatawag na millennial. What makes this generation unique, itong millennial na to? So, una, nandito yung tinatawag nilang technological revolution, and then nagkaroon ng internet revolution, and then naging mobile revolution, and then the social media revolution. So, ito yung mga inabutan nila. So, ito yung shared experience nila regardless sa lahi, American or Filipino or kahit anong klaseng lahi. Ito talaga yung shared experience nila na tumatak sa generation na to. So, ito yung generation na
hindi na sila nakapaglaro sa labas. Yung Generation X, sila daw yung last na nakapaglaro sa labas. Yung mga nagpapatintero. Siguro sa mga probinsya, meron pa rin pa konti-konti. Pero pag na-notice mo, ang babysitter na ng mga to ay TV, yung Game Boy, kukunti nakaka-afford that time. Yung generation na to, cheaper yung technology. Kaya ang diversion nila is more on technology. Meron talagang data, internet, at talagang lahat na iserve sa kanila. Lahat ng gusto nila parang makukuha nila eh. Ito yung generation na yon. So, according sa research, 1/3 ng population natin is millennials. Yung voting population nila is 60%. So, halos sa time natin ngayon, ang pinakamarami na millennial eh. So, yung iba pa sunset na, yung iba naman pa sunrise pa lang, gaano katindi yung magiging impact nila kapag ginamit nila ito or magiging impact nila sa mundo kapag gugustuhin man nila. Sila rin yung nagdadrive ng workforce, ng ekonomiya. Sila rin yung nagdadrive ng technology ngayon. Across the race po yan o across the world. So kahit anong lahi, sila po yung nagdadrive ngayon. They are not the future. They are the now. Sila yung mga young CEOs, managing director. Actually, mas bata nga yung mga boss ngayon eh. Karamihan sila yung well-educated. Ang hahabangan ng mga pangalan nila eh. May mga MD, PhD, MBA, MSIT, lahat yata ng masterals and doctoral. Yung generation na to, sila yung kumuha talaga. Yung knowledge nila, yung education nila is higher than other generation. Ako rin, nagtataka na word na millennial is parang may stereotype or connotation na medyo negative. Tumataas yung kilay ng iba. Pero sa akin kasi parang normal eh. Siyempre, nasa border nga, feeling millennial ako. Siyempre, di ba? So, hindi ko rin naiintindihan kung ano yung sinasabi ng iba. Kasi parang kasabay lang naman din ako eh. According sa mga usap-usapan, research, ang millennial ngayon ang sinisisi ng mga industry na to kung bakit daw humihina or baka totaling mawala na itong mga industry na to dahil daw sa mga millennial. Ano-ano nga ba yon? Yung una daw, yung dining industry. Yung mga restaurant, kumakain ka, nag-aantay ka ng matagal, naiinip sila sa ganon. Gusto nila ay on the go. Yung pagkakuha nila, pwede nilang dalhin sa bahay o iuwi kung saan man or pumunta sa kaibigan, bit-bit nila yung pagkain nila. So, yung mga kagaya ng Chili's, Fridays, medyo humihina sila eh. Dahil nga dito sa trip ng mga millennial. Trip ba tawag doon? Trip ng mga millennial na hindi na sila gaanong kahiligan na mag-aantay ka habang may music. The next na industry ay yung beer industry. Actually, hindi nga sila gaanong mahilig sa beer na ngayon. Kahit naman dito sa Pilipinas, hindi gaanong mahilig sa beer yung mga millennial, nakikita ko. Yung iba, ang gusto na lang nila is wine. Pero sa Pilipinas kasi, hindi naman talaga karamihan na umiinom ng beer ngayon. Ang iniinom nila talaga, yung gin, hinahaluan nila kung ano-ano eh. Kasi walang tama sa kanila yung beer. So, yung mga ganyang kumpanya na malalaki is kinakabahan na. Dahil hindi na sila gaanong bumibenta at ang wine industry ang pataas ngayon. And another thing is yung mga wedding industry. Siyempre, kasama dyan yung mga damit or what. Kasi nga, late sila nag-aasawa. Hindi sila yung kagaya dati na pagtungtong ng 20, o pwede na. Kasi umaabot pa 30, 35. Saka practicality. Practical sila. Siguro dahil may social media, kailangan pag nag-propose, kailangan ng kung ano-anong eklabu. So kung hindi sila handa, hindi nila nagagawin yun. Another industry is yung blazer industry. Sa mga babae, yung mga nagbe-blazer. Or siguro apektado din yung tuxedo. Amerikana, na sabi nila. Ang mga millennial kasi hindi na sila nagsusuot ng masyadong maporma, casual lang. Nakita niyo naman yung mga CEOs ngayon ng mga bata, naka-jeans lang, di ba? Tapos nakabalat, tapos naka-t-shirt nga lang or naka-polo shirt. Ganun lang yung style
So, hindi na sila na yung mga kagaya dati na kukurbata. Wala na ka na makikita ganun eh. Siguro dahil mainit din. Gusto nila yung komportable sila, nakakakilos, nakakaikot. And dahil nga sila ang driving force, marami ring nagsasara na mga mall kasi hindi na rin gaanong hilig ng mga millennials ang pumunta doon, mamili, magsukat-sukat, online order na lang nila. According sa research or mga balita, maraming nagsasara din na mga mall sa US or other part of Europe dahil nga hindi sila makasabay. Pero yung mga sumasabay naman, yun yung mga nakakasurvive talaga. Sa Pilipinas, di ko alam kung applicable yan. Mainit eh. Ginagawang palamigan yung mall. Kaya lang, ang bilis, di ba? Ang bilis nila. Pagkatapos kumain or pagkatapos pumunta ron, uwi agad. And then, harap sa computer. Yun yung nagiging trend ngayon or nagiging style ng kultura ng millennial. Ito naman yung mga stereotype. So, ito, i-discuss ko na yung stereotype sa millennial. Ito, hindi ako nagsabi nito. Ito, generalization according sa research, according sa mga articles, and syempre, according sa researcher ko. Yeah! Unang-una, ang sabi nila, ang mga millennial daw ay mga tamad. Ako, hindi naman ako naniniwala na tamad sila. Paano magiging tamad ang most educated generation, di ba? Halos lahat ng degree nasa kanila. Diba? Pedigree na lang yata wala. para magkaroon ka nun, syempre hindi ka naman pwedeng babayaran mo lang yun or what. Diba? Mga certain requirements, kahit sa internet mo yan kinuha, kailangan ng time at saka study para magkaroon ka ng mga ganyang titulo. Paramihan ng titulo. Para sa akin, sipag sila, lalo na sa pag-aaral. Nga ba, aral sila ng aral. Yung iba nga, hindi pa nakakagraduate ng college, iniisip na nila kung ano yung kukunin nila sa masteral, sa doctoral, yun na yung kagad yung problema nila. Yung sa aming high school kami, paano kami magkakapere, paano kami magtatrabaho. Tapos, makagraduate ka lang ng vocational or makagraduate ka ng college, napakalaking accomplishment na yun. Pero para sa kanila, parang mababa pagka-college lang. Ewan ko, ganun yung sinasabi nila. Yun din yung na-oobserbahan ng karamihan. Bakit nga ba sila aral ng aral? Anong reason nun? Kasi, sa tingin nila, o ito yung katotohanan, matindi yung competition. So, college is not enough. Parang ganun yung competition sa kanila. Dahil nga, medyo overpopulated na rin. And then, another reason, ina-outsource na rin yung ibang mga job, lalo na sa US. Ina-outsource nila sa Pilipinas, which is naging pabor naman sa atin kasi mga millennial natin, may mga work kung gugustuhin talaga nila. And parang yung skill set, sobrang dami ng requirements kaya hindi na nila alam kung ano yung magiging focus eh. Kaya, syempre, mas higher education, higher title, siguro, mas papaboran. Yun yung mentality. Kikita rin naman natin na marami din, may mga nasasabi nga sila na even the college graduate, minsan nagiging barista na lang. So, syempre, the more na mas marami yung competition, or higher yung competition, the more na tataasan nila yung standard nila. Isa pa, so dahil karamihan ng trabaho na automate na, which is kaya nang gawin ng computer, ng system, ng robot. So, umiikli talaga at kumukonti yung opportunity para sa kanila. Sinasabi nila na ito daw generation na to yung pinaka-stress out na generation. Siguro, nagtaasan kasi lahat dahil sa inflation rate. So, lahat mahal eh. Mahal ang bahay, real estate, bilihin, pero yung sahod is parang hindi nagmamatch. So, syempre, iba na yung technology ngayon. Dati naman, hindi naman kailangan ng ng load araw-araw, di ba? Saka sa atin naman dati, enough na tayo sa jeepney. Syempre, nag-iiba kasi, iba kasi yung generation eh. So, nadadala sila. And then, this is the generation na prone daw sa depression. Ito yung generation na maraming depressed. Contribute din itong social media. Kasi parang feeling nila everyone's watching. Successful ka ba? Hindi ka ba successful? O saan ka na ba ngayon? Sa kanila kasi concern sila sa ganon. Yun siguro din yung nagda-drive na parang nagkakaroon ng depression na buti pa si ganito, successful o ganito. Which is hindi naman natin alam kung totoo talaga yung
sa social media. Kasi pinipilter out ng itsura eh. Yun lang maganda, di ba? Isa rin na factor kung bakit siguro inaakusahan sila na tamad dahil move din sila ng move sa iba't ibang kumpanya. Even wala pa silang 1 year or 6 months. Kasi ito yung generation na they're looking for purpose and meaning ng buhay. And kung wala naman dun sa job na yon yung kanilang purpose and meaning or wala silang impact, so it's better na umalis na lang sila. So yun yung thinking nila. And another thing, hindi mo rin sila masisisi kasi ito yung generation na ang nagkakagisnan nila ay wala naman talagang job security kasi karamihan naman ng trabaho is contractual o kaya project-based o kaya freelance. So, magmo-move ka talaga or uunahan mo kung may bagong offer, di ba? Siyempre, kahit ako naman, kung siguro yung dahilan. Sa IT naman, palaging tinatanong kung bakit mag-jump ng jump yung mga millennials. Contract-based or project-based. So, kahit naman yung kumpanya mo, permanente ka dyan, kung wala naman talagang project, pwede ka nilang i-let go. Hindi naman kagaya dati na meron talagang tenure na tinatawag. Yung mentalidad ng millennial na yun is pabor na pabor sa IT industry. Kasi sa IT industry, karamihan project-based. Ano ba yung mga project natin? Saan ba yung mga project natin? Karamihan galing ibang bansa. So, may certain time lang talaga yung project. So, maaaring ikaw yung gumawa pero hindi ka magsusupport. Sabi ko nga, kahit permanente ka sa kumpanya, kung wala ka ng pwesto, wala ka ng project, hindi ka naman babayaran na wala kang gagawin. So, yun yung isa advantage siguro ng mentalidad na ngayon na hindi nila talaga inaakap ng husto yung kumpanya. So, prepared sila. Yun yung advantage nila, na prepared sila sa ganong sitwasyon. Unlike yung mga ibang generation na talagang iiyak ka, mawawalan ka talaga ng work or talagang parang ikakamatay mo, di ba? Kasi narinig ko, may mga 14 years, 15 years, 20 years, 25 years talagang pag nawalan ng trabaho, iyak talaga. Pero itong mga millennial, ang kagandahan sa kanila, handa sila na parang ang tingin nila is there is no security in this world. So everything is fast-pacing, changing yung kanilang generation. Pangalawa na stereotype, ang millennial daw ay walang focus. Maliit lang daw yung attention span nila. Siguro dahil high-tech lahat pwedeng i-google, the tips of your finger, makukuha mo kung ano yung sagot. And of course, dahil ang dami nga nangyayari sa mundo napaka-fast-pacing kasi. So, iba yung information age na to, yung digital age na to, talagang hindi ka makapag-focus talaga kasi ang daming nagdadatingan na information, ang daming nagdadatingan na news or something. Ang bibilis ng mga pangyayari sa buhay. Kaya syempre, hindi ka makakapag-focus talaga. So, hindi mo rin mabibuild na maayos yung kung ano yung talagang gusto mong career kasi syempre, yung career mo ba kumikita o hindi, nagpo-move talaga sila. So, iba-iba talaga yung direction na napupuntahan. Kung wala namang balik sa kanila, yung ginagawa nila o walang reward, it's easy for them na i-abort or mag-quit and hanap na naman ng panibagong opportunity. Yung iyong idea, pag hindi nag-work, ang bilis lang para palitan nila. Ganun man daw sila in their defense na, for example, marami silang ginagawa in a time like nanonood, nakikipag-usap sa telepono, nag-games pa. So, ang dami nilang ginagawa in a time. At pag nakita yan ng mga matatanda, sarang Pero parang wala silang nakukuha na parang kasi 'di ba, na sanay tayo sa single-mindedness. Kaya pag nakikita ng matatanda, walang focus tong mga to. Pero they are good in multitasking kasi ilang activities yon na manage nila. Tanungin mo sila sa pinapanood, alam nila eh. Tanungin mo sila nangyayari sa games, alam nila. Most of them na naging habit na yung multitasking pumapabor dahil mandami nilang kayang gawin na hindi natin kayang gawin, di ba? Pag may maingay, hindi ako nakakapagbasa. Sila, may music, nanonood ng TV, nagbabasa, nag-aaral. So, habit nila na ganun kasi nga, syempre sa high-tech.
So, kailangan nilang sumabay. So, for the IT industry naman, or sa programming per se, kailangan mo ng matinding focus to details kasi kailangan mong gawin yung project. Minsan, nagtatagal talaga yung project in a long span of time. Kapag ka nag-quit, malapit na pala mag-breakthrough. Lalo na yung mga startup, it takes longer naman. Hindi naman agad-agad, 1 taon, meron ka ng result. Lalo na kapag ka wala kang fund na malaki, unlike yung mga kagaya ng mga Grab na may mga nagpondo talaga, halos $500 million yung ipinondo. Yung naging result nila. Pero sa iba kasi, mahirap lalo na pag na-start up, matagal talaga yung aantayin mo para makita mo yung itlog na mapisa, di ba? So, ganun yung disadvantage naman para sa kanila. Pero, they can always find ways. Oh, pan yun video yan ang kagandahan kasi, sumasabay din yung, syempre, kagaya niyan, dati, ang mga project matatagal talaga, mahaba. Pero may mga methodology din sila na para mabilisan So, they create agile na every 2 weeks ito yung nagagawa, ito yung nagagawa. And then, talagang lahat sumasabay din. So, ayun, ang advantage is nakaka-create ng bagong bagay, and disadvantage is hindi mo makikita yung success ng ginagawa mo dahil nga nag-quit ka na. But definitely, multitasking is a win. Lalo na sa mga outsourcing, dami mong kinakausap habang may ginagawa ka, which is pabor yung ganong attitude or habit. Sa kanila, baliwala yun Sa iba, medyo hirap Siyempre, medyo may edad ka na, hirap ka na sa mga gano'n. Kailangan mo, tayo naglilista-lista pa Sa kanila, lahat yon sakop nila in one, isang latagan, parang gano'n. Kayang-kaya nilang gawin yun. Number 3, sila daw ay entitled. So, ano bang ibig sabihin ng entitled? The world owes something sa kanila. Ano ibig sabihin? English yun parang may obligasyon yung mundo sa kanila. Parang ganun. Kaya nga, selfish daw ang mga millennial, saka spoiled. And gusto nila parang me. So, para sa akin lahat. So, ganun daw yung dating ng mga millennial. So, bakit sila naging ganun? Siguro dahil ito rin ay fruit ng upbringing or environment. Kasi 'di ba, kahit naman sa bansa lalo na sa ibang bansa na mga busy, so yung mga magulang nila hindi talaga sila yung nagpalaki sa kanila. Ibang tao parang ganoon, 'di ba? And sa Pilipinas naman is karamihan OFW, 'di ba? So para ma-compensate mo yung pagmamahal mo sa kanila, ipakita, so binibigay na lang lahat yung gusto. And kahit naman yung school nag-iba yung sistema, 'di ba? So, mag-participate ka lang, may award ka na o reward. Siguro dahil wala na rin namamalo, di ba? So, sa kanila, kaya mo yan, walang hindi mo kaya maganda ka na. Lahat parang palagi mong minamassage yung ego nila, di ba? Maraming award, pagka-estudyante, pero ang buhay, hindi naman ganon, di ba? So, you work for it talaga. Sa totoong buhay. Kailangan mong panalunan, di ba? Work hard. Yun yung katotohanan sa buhay. So, mas marami talagang failures sa totoong buhay, mas maraming challenge, and of course, mas maraming hard work. Sila rin daw yung generation na weak-willed kahit na sila yung generation na most educated na generation. Sa IT naman, dahil nga sila yung mas marami and meron silang voice talaga na gusto nilang i-express kung ano talaga yung gusto nila. So, naging parang flat yung yung organization, yung mga kumpanya. Flat ang ranking, parang ganon. Dati, di ba, may pyramid Ang hirap kang makakausap nung nasa taas. Parang takot na takot, nervyos na nervyos. Di ba, may ganong factor dati. Pero ngayon, hindi tropa nga Saka sila yung mga kasama na kung maglumalabas, di ba?
At kailangan talaga mag-adjust ng mga organization sa kanila. Kasi ang dami nila, pinaparating nila kung ano yung talagang saloobin nila. And ngayon, sa Google, di ba? And maraming klaseng kumpanya. Parang hindi na talaga set up ng office eh. Talagang parang backyard na lang or kusina, lalo na yung pinanggalingan kong mga kumpanya abroad. Talagang ang setup parang nasa kusina ka lang nag-work o nasa garahe ka, bit-bit mo yung laptop mo, umiikot ka kung saan-saan ka pumipwesto. Ganun, which is nakatanggal stress yun. Ang ganda ng ganung culture na na-create dahil nga sa kanila. Number 4, ang mga millennials daw ay masyadong gadgetarian or addicted sa gadget. Parang feeling ko ako rin yun. Millennial ako. Joke lang. Kanila kasi, parang pag nawala yung wifi, parang mag-freak out sila eh. So, or wala na silang kayang gawin. Nag-hysterical nga yung iba. Parang pag walang wifi yung story, wifi! Mayroon naman silang data. So, parang ganun yung sinasabi ng mga tao na sa generation na to. Masyado silang gadget addict. Pero in the other side naman, 'di ba lahat naman tayo, 'di ba, addict na sa mobile, 'di ba? Smartphone. Hindi lang naman millennial eh. Mga senior citizen din, 'di ba? O kaya yung ibang generation. Instead na maboring yung mga senior citizen na walang makausap, na dati tagabantay lang ng bahay, ngayon talagang marami silang ka-chat. Ay, mga classmate nila, nagkikita-kita sila once a week or once a month. Dahil nga dito sa pinauso, na-observe ko mas marami ngayong nag-gather or ano ba yan? Homecoming ng mga school. Reunion. Mas maraming reunion ngayon. Dahil nga dito sa pinauso ng mga millennial na to. One thing for sure, di sila namuhay without the convenience of the internet, mobile revolution, and mga technologies. They are connected sa buong mundo talaga. And yung knowledge ay so much knowledge talaga. Kung titingnan mo nga yung mga bagong mga CEO ngayon, di ba? Bata gaya ng CEO ng Facebook, Instagram, Twitter, sino pa? Mga Tinder. Yung Tinder, kung di nyo alam, yun yung dating application. Then, nung wala pang pandemic, nakita ko dito sa banda namin, may parking dyan. Nagkikita-kita sila dyan sa parking na yan para mag-hiking. May mga ganong application. Kasi nga, di ba, social media. So, they are interconnected talaga. Mas marami silang nakikilalang mga bagong tao or bagong kultura. Pero lahat ng advantage actually nasa kanila. Ako nga, kung ito yung generation ko ngayon na wala, kasi syempre sa edad ko, may idea ako, hindi ko na kayang gawin. Obligasyon ako sa kanila, kaya nga mga batang CEO, kasi para lang sila naglalaro para gawin yung mga gusto nila, which is minsan nagsasucceed. At saka marami silang time. Kaya mag-failed man sila, marami pa rin silang time. Yun yung advantage sa kanila. And they are high-tech. Lahat ng bagay, access nila. And ang kagandahan is, this is the generation na halos lahat may solution through application daw. So, dating ba? Wala kang kilala? May application. Luto, may application. Pag-aalaga ng hayop, may application. And halos lahat may application. Delivery, may application. Lahat may application. Okay, magtataka na konting panahon na lang. Pati farming, marami na rin maglalabas ang application dyan. Farming, hog grower, or magkakaroon yan So, mamomonitor na lahat yan. So, ang kagandahan naman sa millennials ay they are digital or technological entrepreneur. So, kaya nga hindi sila nagtatagal kasi kumukuha lang minsan yung iba ng experience and then bigla mo na lang malalaman, may sarili na silang kumpanya, pambabata pa, di ba? Hindi nagawa nung mga ibang generation yon. Kagaya nung generation ko, mas kokonti yung businessman sa generation ko kaysa sa kanila. And dahil din sa generation na ito, kung bakit naging patok din yung
work from home. Although, yung pandemic talagang equalizer yan. Lahat kailangan mag-work from home. Pero, even before ng pandemic, yung work from home kasi, ang millennial, travel and travel eh. So, mas maraming time nila nagta-travel. Pero nakaka-deliver naman sila ng work. So, okay lang sa kumpanya yon. So, maraming kumpanya na, sige, kahit you are not physically present, mas tipid para sa kumpanyang iba, basta nakaka-deliver ka ng trabaho. Kahit saang lupalop ka ng hindi Pilipinas ng mundo, pwede ka magtrabaho basta may wifi. Which is, yun nga, kaya nga, pag-freak out ka talaga ng wifi eh. Kasi hindi mo magagawa yung gusto mo, di ba? Parang pag titingnan mo, parang napadali yung buhay eh. So, dahil sa limited time, I just speak yung mga madalas na sabihin about millennial. Sana nakatulong to. Sana maintindihan na din natin yung good and bad ng generation na to. Sa lahat naman ng generation, may sinasabi sila eh. Sa amin, sabi, parang playful yata yung mga generation nung Generation X, ganon. Kasi nga, nasa labas ka palagi. Bulakbol, parang ganon pa. Kasi palagi ka nasa labas. Pero lahat ng generation is may bad, may good, and may advantage, may disadvantage. Siyempre, depende yan kung paano mo i-manage yung buhay mo, di ba? Sana nakatulong ito para intindihin natin kung ano ba talaga yung millennial and makuha natin yung mga positive traits ng mga millennial. Kasi advantage talaga sila eh, kung tutuusin, na parang hinain sa kanila yung buhay eh. Here's the life. Just start it. Diba? Unlike dati sa atin, talagang experimenting, crawling, maraming trial and error yung buhay. Kasi sa kanila may pattern na eh. Feeling ko mas madali eh, may pattern eh. Saka yung educational system mas okay. So, sana nakatulong para maintindihan natin ang millennial generation. So, until next time, this is your coding. Kuya, thank you.